Good evening, everyone. My name is Christine. Kala mo naman kung sino. So, yon, kakauwi ko lang. Anong oras na? Plano ko sana talagang hindi mag-OT ngayong araw na to. Kasi nga, sobrang pagod na ako. Tapos, sa meeting pa namin kanina, medyo nalulungkot ako. Kasi parang, yung sobrang pagod ka na, tapos wala kang ibang magawa, kundi, sige, oo, okay, fine, ganun lang. So, ito pala, pampahaba ng buhay. Joke lang. I mean, makakatanggal to ng stress nyo. Ang sarap nito. Wait lang, mamaya ako kakainin. Ako'y pagod pa. So, ito na nga, guys. Yung sobrang lungkot ako kaninang umaga. Tapos, parang yung feeling ko kasi down na down talaga ako kasi nga, simula pa nung June 20, diba? June 20, nag-leave ako kasi birthday ko. Tapos, no June 21, pumasok ako. Simula nun, hindi na pumasok yung nanay ko. Tapos, yun na nga ang problema. 3 lang kami sa department. Tapos, nag-leave pa siya. At hanggang ngayon, naka-leave pa siya. At hindi pa namin alam kung kailan siya babalik. So, ito na nga yung main problem, guys. Kaya feeling ko talaga pagod ako. Burnout na talaga ako ng very, very hard. Yung parang, ayoko na munang pumasok pa, diba? Ayoko talaga, hindi talaga ako pala absent ha. Kahit pa simula, umpisa ako nag-work kahit nung college ako, nung high school ako, nung elementary ako, kahit may bagyo, kahit malakas ang ulan, kahit malakas ang alon, papasok ako niyan kasi ayoko talaga ng uma-absent. Ayoko nung napapag-iwanan ako sa balita, ganoon. So, yun. Ayoko talaga nung ganun, yung nag-absent. Kasi nga, ano naman papala ako kung mag-stay ako sa bahay, hindi ako bulakbol, ganun. Pero ngayon talagang nafe-feel ko yung pagod at saka sobrang drain na. Kasi 3 nga lang kami sa department, wala pa yung boss namin, tapos 2 na lang kami, tapos ang dami pa naming pending kahit simula na dumating ako dito sa Japan, ang dami namin talagang pending, hindi kami makabawi, tapos nawalan pa kami, tapos walang kapalit. Tapos, ayun. Simula nung 21 hanggang ngayon, lagi akong OT-OT kahit mayroong limited lang yung overtime, kailangan 20 lamang. Kasi nga, kapag tumaas yung overtime namin, ang tendency, tataas din yung contribution namin sa government contribution dito, yung mga insurance, yung mga ganun, saka tax. Kaya, limited lang talagang 20 hours. Pero, ang nangyayari, laging 2 hours, laging 2.5, sometimes 3 hours. Kahit Friday, bawal mag-OT, nakakapag-OT. Tapos, nung nakaraang Monday, holiday namin yun, OT kami 8 hours. Tapos, nung Saturday, ganun. Talagang pagod na ako. Kulang sa tulog, kulang sa kasi solo lang ako sa bahay, 'di ba? Yung kailangan ko din gumising ng maaga kasi kailangan ko maglinis, lahat-lahat at saka syempre kakaalis lang ng mga kasama ko. Ang nangyari, ako lahat yung nag-asikaso. Hindi naman dahil sa mga naiwan nila. Kumbaga, yung mga kailangan dito sa bahay, ako na yun. Syempre, wala akong ibang kasama. Ilang utusan ko yung mga ipis lang naman kasama ko dito. So, yun. Kaya talagang nakakapagod. Ang ano ko nga lang, sometimes hindi na nako-considerate yung mga, yung mga naging, basta mahirap i-explain sa work. Yung kahit ano yung effort na ginawa mo, tapos parang walang improvement, kung tutuusin nga, hindi naman namin kagustuhan yung wala nang may kagustuhan na may mawala sa aming isa at wala din, kahit naman ayaw naming kahit ayaw man o sa ayaw at sa gusto man namin na matapos yung sino bang ayaw, 'di ba? Sino bang ayaw na maka-catch up dun sa mga task? Wala, ang hirap. Bakit ba kasi ako napunta sa ganitong sa ganitong career? I mean, bakit sa ganitong posisyon, sa ganitong work environment ako napunta? Ewan ko ba? Bakit ako nag-purchasing? Hirap, nakakapagod, nakaka-drain. Pero, ganun talaga. Masaya naman ako sa work ko, sobrang saya. Oo, promise. Kasi ayoko talaga nung hindi ako busy. Ayoko nung bagang tipo ng
maghihintay ka lang kung ano yung uutos sa'yo. Yung parang ang daming downtime, yung parang hindi ka abala. Gusto ko yung madaming challenge. Kaya lang, dito sa case na to, yung talagang hindi, may reason naman, syempre. Pabor din naman sa akin kasi madami akong natututunan, tapos madaming opportunities. Yun nga lang talaga nakakapagod. Tapos kapag napagalitan ka pa, nakakasama ng loob talaga kasi alam mo sa sarili mo na binigay mo lahat ng best mo kasi nga wala naman kaming option, wala kaming choice eh. Kailangan namin gawin yung for the sake ng, sa company. Kasi syempre, hindi naman kami pinilit na mag-apply dito sa trabahong to. Pumunta kami dito para magtrabaho, ganun. So, tawag ng tungkulin, ganun lang. Kaya lang, nakakalungkot minsan. At ayun nga, pagod na pagod nga ako talaga ng tanghali. Parang sabi ko, pwede bang mag-absent ako ng half day na lang ako. Hindi na ako bumalik doon. Pwede naman mag-chat na lang ako. Ganun. Pwede yun dito kasi hindi katulad sa Pilipinas na pahirapan pa bago mag-fill up ng leave form. Dito, magsabi ka lang. At saka may mga leave credits naman kami kasi dito hindi nga siya hindi siya nare-reimburse into cash, ganun. Sa Pilipinas kasi, ang leave namin, pwedeng i-convert sa cash. Dito hindi. Kailangan mo siyang gamitin. Pwede din namang hindi mo gamitin. Pero meron kang isang, talaga, compulsory. Wala kang magagawa. Kahit sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo mag-leave ng isang beses. Minsan na ipapaisip ako, pwede bang gamitin ko na yun? Kasi pagod na talaga ako. Parang ano ba? Kahit anong best, talagang hindi pa siya enough para sa lahat, ganun. Ang daming nakakalungkot. So, yon. Kanina, tanghali, di ko makain ako. Parang ayoko nang mag-lunch kasi nga, nalulungkot ako about sa meeting namin. Parang, bakit pa nararanasan yung ganito? Yung parang wala kang masabi, hindi ka pwede mag-alibay na hindi mo na kaya, na hinihirapan ka na pagod ka na. Walang ganun. Kailangan mo lang tanggapin. Tapos, sobrang naiiyak na ako. Tapos, pag tingin ko sa phone ko, may notification, guys. Ang sabi, di ba, kung hindi kayo aware na sa Sound.me, meron kasi ako noon. Tapos, nagpo-post ako, sumasali ako sa mga campaign. Hindi ganun kalaki yung bayad, pero laging meron. Laging $1, mga ganun. Tapos, kanina, nagulat ako, may $50 na dumating, pumasok sa account ko. Kasi nga, ang campaign ni Sound.me sa TikTok, sa YouTube, sa Insta, siya, basta basta meron kang account nun, may chance ka na mapili na mabibigyan nila ng $50, $100, ganun. Depende sa kanilang sa mechanics, ganun. Kaya yun, nagulat talaga ako. Tapos, pagtingin ko, oh my God! Sabi ko, napakagaling naman ng timing. Kasi yung parang feel ko na down na ako sa mga nangyayari. Tapos, biglang ganun, napasiyan niya ako ng kahit saglit lang. Oo, maliit siya. Alam ko, hindi siya ganun kalaking halaga. Kung i-convert mo siya sa peso, $50 lang, di ba? Pero para sa akin, yung time na yon na talagang nag-emote na ako kasi solo lang ako sa bahay. Wala akong mapagsabihan ng problema ko. Ayoko din naman nagkukwento-kwento na kung kani-kanino. Sa inyo ko na sinabi para lahat na yung nakakaalam. Hindi na yung third party na nadadagdagan na babawasan yung kwento. So, yon. Parang sabi ko, oh my God, thank you po talaga kasi hindi ko in-expect eh. Sobrang, totoo pala yung mga ganun pala. Parang tumigil yung yung mundo ko dun sa problema. Kasi lately talaga, stress na talaga ako kasi nga, yung mga sinisingil ko sa mga may utang sa akin, napahirap pang magbayad, tapos sumabay pa yung trabaho, tapos yung problema sa work. Sobrang stress kasi talaga ng purchasing. Kung hindi nyo alam, kung alam, yung mga purchaser dyan, alam ko nakaka-relate kayo kung gaano ka-stress yung trabaho natin. Pero laban lang. Tamo, sa akin, kahit gaano ka-stress, may dumating na blessings and thankful talaga ako. Grabe talaga mang surprise si God. Sobrang nakakatawa. Kung naku-curious kayo about sa Sound.me, message nyo lang ako kung ano yung gusto nyong malaman.
Nakakatuwa yun, sobrang legit. Wala kang ilalabas na kahit na ano habang natatakot kayo na mag-try. Ano lang siya, parang, yun siya, platform lang din na nakalink sa TikTok, kung TikToker ka, kung YouTuber ka, or sa Insta, basta may campaign lang siya, tapos sasali ka lang, gagawa ka lang ng videos, tapos ililink mo siya doon, tapos kung ilan yung views na kinakailangan ng video na yon, may convert yun into cash. Yun makukuha mo, halimbawa, may bayad doon na $1.38, ganun. Depende sa views nung video mo. So, ipapakita ko sa inyo. Kung sino mang magtanong sa akin, huwag niyo lang ako i-PM kasi inano ko na, hindi ako nagsasagot sa Messenger. Bakit? Ang dami kasi nangungutang sa akin. Stress na nga ako dun sa mga may utang sa akin na ayaw magbayad. Na pahirapan maningil. Tapos mangungutang pa kayo. Akala nyo sa akin pumunta dito para mamulot ng pera para lagi ako may pampautang sa inyo. Kaya wag na kayo mag-chat sa akin ha. Kung ang chat nyo sa akin ay mangungutang lang. Sorry, wala kayong mapapala sa akin kasi wala akong pera. Saka na pag mayaman na ako, bibigyan ko na lang kayo, hindi nyo na kailangan mangutang. Okay? Yun lang. So, sa mga nakikurious sa Sound at Me, message nyo ako. Akong bahala sa inyo. Bye!